Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama nyo sa kwentuhan at sa pagseserbisyo sa bayan. Magandang hapon po mga karadmig. Ako po si Jazz, nagbabalik at nananabik na maghandog ng panibagong balita sa inyo. Samahan nyo kami sa ating episode 42 ngayong January 7, 2024. Yes po, ito ang ating unang episode ngayong bagong taon. Happy New Year sa lahat ng mga migranteng Pilipino. Happy New Year! Sana ay masagana ang simula ng inyong taon. Para sa linggong ito, pakikinggan nating muli ang mga usapan at pag-aaral noong huling episode at ang interview with Pastor Ariel Shagan, incoming pastor of Asbury and West United Church in Toronto, former chair of the Filipino Network in the United Church of Canada. Dahil sa napaka-busy ng araw na iniere namin ang huling episode, ito ay noong December 24. So naisip namin na i-ere muli ang mga makabulang usapan noong episode 41. Pero syempre, handog namin ang updated na top 3 news this week. So tara, simulan na natin. Para sa unang balita, mula sa International Coalition of Human Rights in the Philippines o ICHRP Secretariat, we condemn the aerial bombings by AFP and other violations of international humanitarian law by AFP during the holiday season. Kinondena ng ICHRP ang hindi proporsyonal na paggagamit ng armas sa isang aerial bombardment ng 403rd Infantry Brigade 4th Infantry Division ng AFP sa Malaybalay City, Bukidnon in Northern Mindanao noong December 25 to 26. Ayon sa ICHRP, ang malubhang pambobomba ng lugar ay nagpapakita na ang AFP ay walang pakundangan at walang galang sa karapatang pantao at sa international humanitarian law. Kinondena din nila ang pambobomba gamit ang mga drone, fighter jet at pagpapaputok ng mga howitzer sa isang kampo ng mga rebelde at surrounding areas nito. Ito ay naganap sa loob ng 2 araw na unilateral na tigil putukan o ceasefire na idineklara ng New People's Army. Sa halip na sumang-ayon sa tigil putukan, naglunsad ang AFP ng mga opensibong militar na walang pakundangan na lumabag sa mga patakaran ng pakikipag-ugnayan. Doon pa sa insidente sa Bukidnon, gumamit ang AFP ng 250-pound na mga bomba at artillery round na made by an Israeli company na Soltam System. Ang parent company nito ay Elbit Systems. Tapos 10 tao ang iniulat na namatay doon sa pambobomba ng AFP. Bukod pa riyan, yung mga pagpapasabog ay nagdulot ng pagkasira ng kapaligiran at lubhang nagdulot ng takot sa mga nakatira doon. Sabi pa ni Peter Murphy, yung chairperson ng ICHRP, quote, ICHRP calls on both parties to respect previous agreements such as the Hague Joint Declaration, the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARHIL, and the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees or JASIG, which guarantees the safety of peace negotiators, consultants, staff, and all those who are involved in the peace negotiations. End quote. At sa pangalawang balita, from Rappler, nearly 550 journalists worldwide welcomed New Year in prison. Ayon sa Reporters Without Borders, isang non-governmental organization, quote, a round-up total of 779 journalists were jailed in 2023 and 547 remain under detention in 45 nations, with majority of these journalists being concentrated in Belarus, China, Myanmar at Vietnam. End quote. At sa Palestine at Israel naman, ang bilang ng mga Palestinian journalist na naaresto ay dinetain ay lubhang tumaas mula noong ika-7 ng Oktubre. Sa 34 Palestinian journalists na na-detain ng Israel, ang karamihan sa kanila ay hawak ng walang kaso o proper trial. 19 sa mga mamamahayag na ito ay nasa ilalim ng administrative detention. Grabe naman, kaya sang-ayon talaga ako sa pagkasabi ng Reporters Without Borders na this use of detention to harass Palestinian reporters, mainly in the West Bank,
come in addition to the deadly persecution in the Gaza Strip, where at least 76 journalists have been killed by the Israel military since the start of the war, including at least 16 in the course of their work. Hindi man direktang nabanggit ang Pilipinas, no? So, doon sa statement ng Reporters Without Borders, ang bansa natin pa rin ay nananatiling delikado para sa mga nagtatrabaho sa media. Quote, the Philippines ranked 132nd out of 180 countries in the Reporters Without Borders Press Freedom Index for 2023. The annual index shows the ranking of 180 countries based on political, legal, socio-cultural, economic, and media safety factors. Katulad na nga lang no, ni Frenchie May Cumpio, isa siyang community journalist na mahigit na 4 na taon na siyang under detention based on trumped-up charges. Naaresto siya noong Pebrero ng 2020 sa Tacloban City sa Leyte sa serye ng mga raids na na ginawa ng Philippine military at that time sa ilalim ni Rodrigo Duterte. So, ito po naman ang pangatlo at huli nating balita mula sa Rappler. Inflation cools to 3.9% in December 2023, but government still fails to meet target. Noong November, ang inflation rate ay 4.1%, tapos noong December, nasa 3.6% na ito. Sa kabila ng pagbagal ng inflation noong December, ang average na inflation sa 2023 ay umaabot pa rin sa 6%. Ito, no, ay mas mataas pa rin sa target ng gobyerno na sinabi nilang 2% hanggang 4%. So, mas mataas pa rin po talaga. Naku naman, ang taas ng presyo ng mga bilihin, ng rent, tapos ngayong jeepney phase out na, pinaplano ng gobyerno, mas lalo pang tataas ang pamasahe. Oo, at sinasabayan pa ito ng patuloy na panggigipit sa mga manggagawa, sa mga magsasaka. Hindi pa rin pinapakinggan ang panawagan para sa nakabubuhay na sahod. Kaya para sa mainit na pagsulubong natin sa bagong taon, sama-sama natin muling patibayin ang ating paninindigan para sa karapatang pantao, karapatan sa paggawa, at karapatan sa lupa ng mga masang Pilipino. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita at ngayon naman magbalik tanaw tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas.